Samantala, kahit hindi pa naging ganap na bagyo, hindi daw dapat isawalang-bahala ang low pressure area na nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mula sa punong tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Tama, Pia, kahit ito'y low pressure area lamang, hindi dapat isawalang bahala. Katunayan, preemptive evacuation ang inirekomenda ng Pag-asa sa maraming area sa Mindanao at sa eastern part ng Visayas. Itong mga inuulan ngayon dyan ng LPA dahil sa loob daw ng 3 araw magpapatuloy daw yung pag-ulan na yan. Nasa nakikita niyan dito na malapad na cloud band nitong LPA. Magpapatuloy ang moderate to heavy rain sa Mindanao at sa eastern to central part ng Visayas. Ang binabantayan ngayon ng Pag-asa yung kanyang track. Dalawa daw kasi yung pwedeng direksyon na sundin itong LPA. Kung halimbawa siya ay mag-westward, tatawid siya ng kabuuan ng Mindanao papunta rito sa may Sulusi, ay magpapatuloy pa rin ang pag-ulan-ulan na yan. At pwede rin siyang tumaas, mag-northwest to northeast, yung sinasabi ng Pag-asang pwede siyang mag-recurve. Ibig sabihin mula sa kalupaan, madadamay na yung Bicol region. Bagamat ngayon hindi pa naman daw nila inaalerto ang Bicol, hindi pa nararamdaman doon ng LPA. Pero kung doon magre-recurve, itong LPA na to ay pupunta uli sa karagatan niya ng Pacific Ocean at nandun na yung posibilidad na maging bagyo siya. Pero kung siya naman magiging bagyo dito sa Pacific Ocean, dala ng pag-recurve na yon, ay hindi na ito magla-landfall. So hindi na natin siya masyadong poproblemahin. So ang atin lang binabantayan kung mas magiging heavy pa ba yung rain sa Visayas, pataas ng Bicol region. Malalaman daw natin yung bukas o sa Makalawa. Ang pinagtatakhan, bakit itong LPA, imbis na dapat ay mabilis lamang malusaw, matagal na nagbababa dito sa may Mindanao ay hindi pa rin siya mawala-wala. Dahil daw yan sa mataas na moisture ngayon sa Mindanao. Na ibig sabihin ini-enhance pa raw ng amihan, may dalang moisture ng amihan, mainit ang lupa, nag-evaporate. So dahil daw yan sa high moisture level ng moisture sa Mindanao, kaya napapanatili niya yung LPA na yan. Kaya kung ang lugar ninyo ay alam niyo naman talagang flood prone area o yung topography ng lugar niyo, halimbawa sa Compostela Valley at sa Davao na maraming bulubunduking nakakalbo na, bulubunduking minimina, ay ngayon pa lang ay dapat daw ay nagpe-preemptive evacuation na doon sa mga area na yung Pia dahil 3 araw pang bubuhos ang heavy to moderate to heavy na ulan sa mga lugar na yan. Pia. Maraming salamat, Mark Salazar.